Sa paggamot po ng manok, may rules po kung sinusunod. Una po dyan ay yung ating mga manok. Kung sakaling hindi po gumaling po sa 3 gamutan, 3 tabletas, 3 araw, kung sino po yung mga may sakit pa, yan po yung ating kakatayin. At kung sino yung gagaling, yan po yung ating pakakawalan. Ganun po yung aking style. Para sa ganun ay hindi po tayo malakihan na ang gastos po sa gamot. Ano lang naman po itong atin, bali base sa aking experience, habang tumatagal kasi, pag hindi po natin napapagaling o napagaling yung ating mga alagang manok, lumalaki yung ating gastos. Kaya po ako, may sakit yung ating mga alaga, gaya po dito, pag 3 araw hindi pa ito gumaling, wala na. Ano na po, lahat ito ay kakatayin natin. O di kaya ay ipamimigay. Ganun lang po yung aking diskarte po dito. Yung mga reject naman po yung ating ibibigay. At yun nga, kung mga umaabot na po ng 1 kilo yung ating mga may sakit, yan po yung time na pwede natin ipakatay. Lahat naman ng ating mga manok sa labas ay may mga malulusog na pangangatawan. Kung nandito lang po yung naka-quarantine. Yan o. Marami dito. 70% ay pwede na pong kumbaga katayin. Yung mga ano naman dito, saging ay napagtripan naman po, kinakain po nila. Kakasawa kasi kung 3 gamutan hindi pa gumagaling ay may problema na po yan. Palipasin lang po ng 3 to 4 days, pwede na katayin yan. Kinakatay ko na po yan. Ganon kasimple yung ating diskarte para wala na po sakit sa ulo. Pwede naman po tayo dumitso po ng injectable, pero yun nga lang, mahal kasi. Kung bibili ka po ng 1 botelya 100 ml, patigi-tigi, malalakihan ka rin po ng gastos. Mas mabuti yung by botelya kung may budget ka. Pero kung wala, paano mo skaplit lang po yung aking tirada. Yun nga, may mga manok talaga na hindi gumagaling po sa sa gamot. Kahit anong gamot, hindi umiipekto. Pag gano'n na po yung manok nyo po, ayan, time na po yan nakatayin. Huwag nyo na po patagalin. Sasakit yung ulo nyo po at sasakit yung bulsa nyo. May time din naman po na kung sakaling marami na yung ating mga alagang manok at may isa tayong nakitang may sakit, hindi ko na po yan ginagamot. Ang ginagawa ko na po dyan, katay na po agad. O di kaya po ay ibenta ng pangkarni, o ipakatay para ibenta po ng ready to cook. Ganun na po yung diskarte po natin. May time po talaga na nakakapagod din po maggamot sa ating mga alagang manok. Lalo na po pag marami na din po. Mahirap na i-maintain yung kalusugan, yung maintenance nila sa pagkain. So instead na maggamot na tayo, magbili tayo ng gamot, kinakatay ko na lang po yan. Isang magandang araw na naman po sa ating lahat mga katambayan, at ngayong araw po ito, pag-usapan po natin kung ano po yung mga diskarte po sa pag-produce po ng magandang kwalidad na pangkarni na manok. Yung ating mga alaga po ngayon na nandito sa ating manukan, mga malalaki na, yung dating mga sisiyo po natin na nabili sa bansalan at ngayon ay nasa RTL stage na po sila. Itong mga klaseng manok na ito, mga malalaki, mga Hubbard, mga Black Astolorp, Black Capir, Rhode Island Red, at mga Decal Brown. Itong mga manok na ito ay pwede talagang makaproduce ng lasang karne po na native sa pamamagitan po ng pagparis po ng mga manok Pinas, gaya po ng Uluwano, Pawakan, Darag, o kung ano mga available po sa inyong lugar. Kahit nga sa palengke po, merkado nyo po, ay pwede kayo makabili po ng pang-paris po ng mga inahin na nandito sa atin. Gamit po niyan, ang pag-cross ay makakaproduce tayo ng upgraded native chicken. Ang kagandahan po sa magiging resulta ay malalaki po talaga yung sisiyo. At the same time, nakukuha niya po yung lasa, native talaga. At magiging resulta pa po ay malulusog ng mga sisiyo at hindi basta-basta nagkakasakit kumpara po talaga sa mga pure heritage. Sa pag-aalaga naman po ng mga sisiyo po para makuha natin yung lusog, timbang, yung lasa, ay may mga ginagawa naman po tayo. Unang-una ko po talagang nasa listahan ay yung pag-unlimited po sa kanilang pagkain from day 1 to month old. Unlimited po yan, aga man, gabi at saka hapon, meron po talaga palaging pagkain po. Para sa ganon tuloy-tuloy ang paglaki at pagbigat
at mabuo yung muscle po ng ating mga alaga. Dapat magkaroon ka rin po ng partner po sa vitamins sa inyong mga sisiw para sa ganun ay mas magana pa po silang kumain at magkaroon ng sigla, hindi sila maging matamlay, magkaroon sila ng electrolytes gaya po ng pagpapainom po ng Intenso Plus o kung anumang painom nyo po na electrolytes sa kanila. Isang mahalaga din pong gawin sa day old to month old ay dapat maganda yung kulungan at may ilaw. At the same time, meron kang pangdepensa po na antibacterial o kung ano magamitin po na antibacterial sa inyong manukan. Kahit pansabong man yan o native, kailangan talaga na magbigay po ng antibacterial. Panlaban sipon, kuraysa. Kaya sa ating manukan, naging partner na po natin yung Anamog Sporte. O kung saan kayo makamura, doon kayo bumili. Sa pag-produce po ng pangkarning manok, mahalaga na hindi po sila ibaba po sa lupa. Para sa kulungan na po sila, para sa ganun hindi po makapag-exercise, makapaglaro yung ating mga manok, hindi mabawasan yung kanilang timbang. Kaya ako kung may pinoproduce ako na pangkarning manok po talaga gaya ng mga ginawa natin previous years na pangkarne yung ating produce, ay sa kulungan na po talaga sila. At pag umabot na po yan ng month old to 2 months old, dapat may sarili na din po silang kulungan para sa mga ganong edad. Nang sa ganon ay maging komportable sila at siguraduhin din po yung kulungan nila ay hindi po masikip at maluwag. Yung saktong-sakto lang na makakalakad sila, makaka-relax. Yung pagbigay naman natin ng pagkain po sa mga ganong edad, kung noong day old to month old ay pure feeds, 50-50 na po yung bigay natin sa kanila pagtungtong po ng month old to 2 months old ng pag-aalaga. 50% po sa pure feeds at 50% sa organic. Pwedeng hammered, pwedeng tahop, pwede kaya corn grits. Basain lang po natin aga at hapon yung aking pagbibigay niyan. Siguraduhin po na yung pagkain po nila ay sakto lang po para sa ganun ay hindi masayang yung ibibigay natin kung sobra-sobra po. Sa tanghali naman po yung aking ibinibigay naman po para makakain din po sila ng organic. Pwede tayo magbigay po ng malunggay, madre de agua o di kaya azola kung meron ka, duckweed, pwedeng baning ng saging kung may mga available na natumba sa inyong lugar, mulberry na dahon, pwede rin po. Magandang pang pakain yan sa kanila pang merienda at kakainin po talaga nila yan pag tanghali. Nakakatulong din po yan para magkaroon din po ng good digestion yung ating alaga. At kung upgraded yung ipoproduce mo gaya po ng ating mga nabanggit, pagtungtong ng 2 months nasa 800 to 1 kilo na po yan. Kung gusto nyo pa po dagdagan yung timbang, straight nyo lang po, ituloy nyo na po yung ating pagbibigay ng pagkain po hanggang umabot sa timbang na gusto nyo pong ibenta. Pero pag kayo po ay nag-produce ng pang per kilo na manok, pagtungtong po ng 1 kilo, ibenta nyo na po. Huwag nyo na po hayaan na umabot pa po, sumubra pa. Para sa ganun ay hindi na po tayo mahirapan, gumastos pa po ng pagkain at saka oras. Yan yung kaganahan pagtungtong ng 1 kilo ng ating pagbentang karne. Yan lang po yung maganap sa ating manukan at maraming salamat po pala sa mga bago po nating subscribers, viewers, followers. Welcome po sa aking channel at kung kailan po napadaan ngayon, sana po i-consider nyo po na i-follow, i-like at subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating kaibigan dyan na si Alvin Lubigan. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye-bye!